What's up guys? Welcome back sa aking channel Ka-Coffee. Kunin nyo na ang inyong kape. Umuusok-usok pa, no? Bagong kulo lang ito, Ka-Coffee. Kunin nyo na po yung inyong kape at simulan na natin yung ating talakayan, Ka-Coffee. Kung inyo pong natatandaan noong 2016 elections, no? Naku po, ay karamihan po sa mga rehiyon sa Mindanao ay nanguna po si Vice President Leni Robredo. Mula sa Zamboanga Peninsula, dyan sa Northern Mindanao, sa Caraga Region, at yung dating ARMM, lahat po yan, nanalo po dyan si Vice President Leni Robredo. Si BBM naman po, si Senator Bongbong Marcos, siya naman po ang nanalo sa SOC Sargent. At sa Davao Region naman, Ka-Coffee, napunta po yung majority ng boto kay Alan Peter Cayetano. Understandable yan, Ka-Coffee, dahil katandem niya po that time si PRRD. Kaya nahatak po si Alan Peter Cayetano na mga supporters po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ito ang nakakapagtaka, Ka-Coffee, no? Bagamat karamihan po sa mga rehiyon dyan sa Mindanao ay si Leni Robredo po ang nanalo noong 2016 elections, nako po, taliwas po yung sinasabi ng mga kalye survey na ginagawa po dyan sa Mindanao. Dahil po, kulelat po lagi dito si Robredo at talaga naman pong napakalaki po ng lamang ni Senator Bongbong Marcos sa mga kalye survey na ginagawa po sa ilang bayan, sa ilang probinsya dyan po sa Mindanao. Ano sa palagay nyo, Ka-Coffee, yung dahilan? Bakit ganito, no? Bakit hindi tugma itong resulta ng mga kalye survey at ng 2016 elections? Bakit ngayon naglalabasan itong mga tao na to na nagsasabing si BBM po yung kanilang gusto? Kung alam nyo po yung sagot, ilagay lang dyan sa ating comment section para malaman din po ng iba nating mga Ka-Coffee. Ka-Coffee, for this episode ay i-analyze natin, susubukan nating tingnan, susubukan nating i-analyze yung ilang kalye survey na ginagawa po ng ilang vloggers dyan po sa Mindanao. Nagawa na natin ito, Ka-Coffee, no, sa Batangas at lumabas po sa ating analysis sa Batangas, no, bagamat si Robredo din po yung nanguna dyan sa Batangas noong 2016 elections, abay, taliwas po ito sa resulta ng kalye survey. Kung hindi nyo pa po napapanood dyan, yung link po nasa description box, bisitahin nyo na lang po yung ating pagtingin dyan po sa kalye survey sa Batangas. Ngayon, Ka-Coffee, dumako naman tayo sa Mindanao. Ka-Coffee, kung gusto nyo pa pong makapanood ng mga kalye survey sa Mindanao, ay highly recommend this channel, no? Itong Bugwak TV yan. Yung nakikita nyo po sa inyong screen, i-subscribe nyo na rin po siya. Sa kanya po nanggaling yung mga datos na ating i-analyze for this episode. Maraming kalye survey na siyang ginawa, Ka-Coffee, no? Pero para sa episode na ito, tingnan natin yung kalye survey na ginawa po sa ilang bayan dyan sa Bukidnon. Ganoon din po sa CDO, sa Cagayan de Oro City, sa Gingoog, Misamis Oriental, at ganoon din po sa Butuan City, dyan po sa Agusan del Norte. At i-compare natin, Ka-Coffee, yung resulta ng survey na ito sa mga existing data. Ka-Coffee, simulan na natin, no? Unahin muna natin dito sa Bukidnon. Pagsamahin na po natin yung tatlong bayan, no? Yung Maramag, yung Valencia at Malaybalay, Bukidnon. Narito po yung pulso ng masa dyan sa lugar na yan. Manny Pacquiao. Si BBM. Bongbong. Bongbong Marcos. Isko Moreno. Marcos. Ikaw, Marcos. Para sa mo. Sabi Marcos Marcos ka. Pacquiao. Lini. Marcos kaya. Marcos ang yapon si sir. Sige, salamat. BBM. Para sa inyo, Marcos. Marcos ya ka. Para sa inyo. Kay Pacquiao kay. Bongbong. Ha? Marcos. Salamat sir. Marcos si sir. Marcos ang yap. Marcos si ma'am. Okay. Sige. Ikaw, Marcos kami lahat dito. Pacquiao. si Pacquiao kay ma'am. Bongbong. Okay sir, Bongbong kay sir. Ito naman po yung ating tali sa resulta dyan po sa mga pinagsamang bayan ng Maramag, ng Valencia at ng Malaybalay dyan po sa Bukidnon. Napakalaki ng lamang dito, Ka-Coffee, no, Senator Bongbong Marcos, dahil nakakuha po siya ng 122 votes out of 175. Sumusunod naman po sa kanya si Senator Manny Pacquiao. Medyo understandable din ito, Ka-Coffee, no? Dahil si Manny Pacquiao po, baluarte niya rin po dyan ang Mindanao. Pero 26 votes lang po yung nakuha niya as compared to 122 of Senator Bongbong Marcos. Si Mayor Isko Moreno, medyo mataas din, no? Nakakagulat din dahil nalampasan niya itong si Robredo. 12 votes po yung kanyang nakuha at si Robredo po tanging 8 lang yung kanyang nakuha. Kaya nakapagtataka, Ka-Coffee, dahil noong 2016 elections ay marami pong nakuhang boto dito si Robredo. Si Lacson naman po, tanging iisang boto lang ang kanyang nakuha. Actually, siya may pinakamababang boto, no? At si Senator Bato naman, nakakuha ng 6 na boto.
Napakalaki po ng lamang ni Senator Bongbong Marcos dito po sa pinagsamang bayan, ang Maramag, ang Valencia at ang Malaybalay dyan po sa Bukidnon. Ito naman ka-coffee, dumako naman tayo sa Cagayan de Oro City. Alamin natin ang pulso ng masa, kung sino yung napupusuan nila para maging presidente sa nalalapit po na halalan. Bongbong. Ako bongbong rin. Ari sir. Bongbong na po. Bongbong. Bongbong si sir. Ako, bongbong Marcos ko. Bongbong Marcos. Marcos ka po. Bongbong Marcos si sir. Ka sir. Oh, yapon. Maog yapon. Ka sir. Ah, bongbong. Pakyaw lang. Ah, pakyaw lang. Basta pakyaw no. Bongbong si sir. Ito na po yung ating resulta. Medyo kakaunti lang po ang ating respondents dito po sa Cagayan de Oro City. Umabot lamang po yan sa 60 respondents. At napakalaki rin po ng nakuha dito ni BBM, no? Umabot po sa 44 votes. At si Senator Manny Pacquiao, consistent po itong pumapangalawa, no? Kay Senator Bongbong Marcos, nakakuha po siya ng 15 votes. Si Mayor Isko, tanging isang boto lang po yung nakuha niya dyan sa Cagayan de Oro City. Samantalang si Robredo, si Lacson at si Bato ay 0 po ang nakuha nilang tatlo. So sa dalawang sets pa lang ng ating survey ka-coffee, mukhang ang maglalaban po dito ay si Senator Manny Pacquiao at si Senator Bongbong Marcos. Pero ganoon pa rin ka-coffee, mababa pa rin po yung nakukuhang boto ni Senator Manny Pacquiao bagamat baluarte niya po ang Mindanao. Dahil Ilocos Region naman po itong si BBM. Now ka-coffee, dumako naman tayo sa Gingoog, Misamis Oriental. Alamin natin kung sino naman yung gusto ng mga residente dyan na maging Pangulo, maging susunod po na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagkapangulo, sir. Bato, awan na yun. Bongbong. Bongbong si sir. Manny. Ima sir. Pariya man Para sa imo. Pariya man yun. Manny pod mo ha. Ima. Isko kay sir. Pero pwede ba sa mo? Bongbong Marcos. Isko Moreno. Marcos si sir. Ikaw ma'am. Wala yapon, sir. Marcos po ka. Marcos. Bongbong? Bongbong ka. Bongbong Marcos. Ima mo sir. Marcos. Medyo mas mataas ng kaunti ang respondents dito, no, sa Gingoog, Misamis Oriental kung ikukumpara natin sa Cagayan de Oro City. Malaki rin po ang lamang, no, ni Senator Bongbong Marcos dahil nakakuha po siya ng 36 votes. Pero hindi po ito nalalayo, no, kay Senator Manny Pacquiao. Malakas din po dito si Senator Manny Pacquiao dahil 25 votes po yung kanyang nakuha. Si Mayor Isko Moreno, consistent din po ito, pumapangatlo lagi, no. Nakakuha po siya ng 4 votes. Si Robredo naman po, 3 votes yung nakuha niya. Si Lacson, 1 boto. At si Senator Bato de la Rosa naman, nakakuha din ng 2 boto. A total of 71 respondents dyan po sa Gingoog, Misamis Oriental. Sa mga bayan na ito, ka-coffee, medyo nakapagtataka, no? Dahil pumapang-apat lang dito si Robredo kasi ang expectation ng iba ay sana kahit po mga lawa man lang ito, no? Dahil marami po itong boto na nakuha noong 2016 elections. Unless ka-coffee ay hindi accurate, no? Hindi naging tama yung naging resulta noong 2016 elections. Alam nyo na yan, ka-coffee. I-comment po ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Ngayon naman ka-coffee, alamin natin yung pulso ng masa dyan sa Butuan City sa Agusan del Norte. Narito po. Moreno, ma'am. Moreno. Si ma'am. Salamat ma'am. Marcos. Pacquiao. Mane ka, Mane. Marcos na bongbong si ma'am. BBM. Ikaw sir. Marcos po siya. Bongbong ka. Ikaw sir. Marcos lang yapon. Ikaw sir. Marcos lang yapon. Presidential surveillance sir. Marcos si sir. Marcos ka, Marcos. Ikaw, sir. Marcos po to, sir. Pili lang. Kaya Bongbong Marcos, good si ma'am. Ka-coffee, tila landslide po dito si BBM, no? Sa Agusan del Norte, dito po sa Butuan City. Napakalaki po ng lamang niya sa kanyang mga kalaban. Nakakuha po siya ng 60 votes out of 89. Si Mayor Isko Moreno, ka-coffee, ay pumangalawa ito, no? Nasira nito yung record dahil consistent po na si Senator Manny Pacquiao yung pangalawa. This time po, dito sa Butuan City, sa Agusan del Norte, si Mayor Isko po nakakuha ng 11 votes. Mas mataas po ito ng 3 boto kay Senator Manny Pacquiao na nakakuha po ng 8 boto. Si Robredo po, consistent po siyang mababa ang boto na nakukuha. Pang-apat pa rin po siya, no? At 6 na boto lang ang nakuha niya dyan sa Butuan City. Si Lacson, ka-coffee, 2 boto yung kanyang nakuha, kapareho po ng nakuhang boto ni Bato de la Rosa.
Ngayon ka-coffee, itali na natin, i-total na natin kung kung gaano po karami yung nakuha ng ating mga kandidato sa mga pinagsamang bayan na po ito. Sa kabuuan ka-coffee ay meron tayong 395 respondents. Medyo mababa po itong 395 na bilang ng ating respondents. Pero pwede na rin ito ka-coffee, no? Si Marcos po, siya po ang leading. Obviously, napakalaki po ng botong nakuha niya. A total of 262 votes. Katumbas po yan ng 66% ng 395 respondents. As expected ka-coffee, pumangalawa po dito si Senator Manny Pacquiao. Nakakuha po siya ng 19% ng boto. Katumbas po yan ng 74 votes. At pangatlo naman po si Mayor Isko Moreno. 28 votes po yung kanyang nakuha. Katumbas po yan ng 7%. At consistent pa rin po si Robredo. Pangatlo po siya sa may pinakamababang boto na nakuha po sa mga bayan na ito. 17 votes lang po in total yung kanyang nakuha. Katumbas po ito ng 4.3%. Sumusunod po kay Robredo itong si Bato de la Rosa. Nakakuha po siya ng 3% or 10 votes po ito. At may pinakamababang boto po na nakuha itong si Senator Lacson na nakakuha po ng 4 votes. So katumbas po ito ng 1% lamang. Yan po ay out of 395 respondents. Hindi na natin sinama dito ka-coffee yung mga undecided, no? Yung mga natanong po pero wala pa po silang napipili. Wala po silang napupusuan kung sino yung kanilang iboboto para maging presidente po sa nalalapit po na May 2022 presidential elections. Now ka-coffee, ano yung ibig sabihin ng mga datos na ito, no, na ibinibigay ng Kalye Survey na ginawa po ni Bugwak TV dyan po sa ilang bayan sa Mindanao? Bina-validate po nito yung resulta ng Publicos Asia Survey kung saan po yung voter preference po ni BBM ay umabot po ng 62.5%. Ang taas nito ka-coffee, no? Medyo hindi ito nalalayo ka-coffee dahil sa Kalye Survey umabot po ng 66% po yung nakuha ni Senator Bongbong Marcos. At sa Publicos Asia Survey ka-coffee, 62.5. Napakalaki pong voter preference na yan. Kaya naman itong Kalye Survey ka-coffee ay magandang validation ito ng mga lumalabas po na survey na scientific po. Dumaan po sa tamang proseso na ginagawa po ng mga research firms gaya po ng Publicos Asia. And generally ka-coffee ay taliwas po itong resulta ng Kalye Survey sa naging resulta po noong 2016 elections dahil karamihan po ng mga bayan, karamihan po ng mga rehiyon dyan sa Mindanao ay si Lene Robredo po ang nangunguna. Kaya kung ito yung pagbabasehan natin ka-coffee, magkakaroon tayo ng expectation, no, na kahit papaano ay mataas po yung boto na makukuha ni Robredo sa mga Kalye Survey. Pero ka-coffee, kung inyo namang napansin ay pang-apat po si Lene Robredo sa may pinakamataas na boto. Actually, hindi niya pa nga naungusan itong si Senator Manny Pacquiao at itong si Mayor Isko Moreno. At yan muna ka-coffee, consistent po sa pangunguna itong si Senator Bongbong Marcos sa mga serye po ng Kalye Survey sa iba't ibang bayan po dito sa Pilipinas, saan mang dako ng bansa. At sa ibang bansa ka-coffee, no, titingnan din naman natin yung mga Kalye Survey na ginagawa sa mga OFW natin sa ating mga future episodes. Ikaw ba ka-coffee, mayroon kang alam na Kalye Survey o may lugar po kayo na gusto nating silipin din natin, no? I-comment lang po kung saan yan at kung mayroon po kayong link, ilagay na rin po yan dyan sa ating comment section. At tingnan natin ka-coffee, hanapan natin ito ng mga existing data. I-compare po natin ito sa mga existing data at sa mga resulta ng Kalye Survey na ito para malaman natin ka-coffee kung consistent ba ito o taliwas ito o hindi nagtutugma ang mga data na ito. I-comment lang po yan dyan sa ating comment section. Samantala ka-coffee, bago tayo magtapos, of course, hindi mawawala ang ating shoutout. Maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik sa ating mga videos. Mga ganap po kayong ka-coffee, kaya cheers po sa inyo. Kunin nyo na ang inyong kape. At narito na po ang ating shoutout. Ma'am Lorna Rodriguez, unang-una po kayo sa ating shoutout ng Kawayan Isabela. Happy viewing po. Kay Norma Agaton ng California, USA. Maraming salamat, ma'am. Kay Boy Buang Lacson ng Davao City, maraming salamat sa panonood. Kay Nina Maceda ng Macau, kay Baltasar at Ligaya Batugon ng Stockton, Northern California, happy viewing po ma'am. Kay Raf Ramal ng Riyadh, ang dami nating OFW viewers ngayon, ka-coffee, no? Kay Albert Malili ng Angola, Africa, maraming salamat, nasa iba't ibang panig ng mundo ito. Maraming salamat po sa panonood sa mga videos ni ka-coffee. At ganoon din kay Emil Ray Ragas ng Pungon Leyte, happy viewing po sa inyo. Kay Super Scientist, ang ganda ng pangalan, no? Shoutout sa iyo, Super Scientist. Kay Ed Sur ng Muscat, Oman, happy viewing po. Kay Emilia Rama ng Daman, Saudi Arabia, thank you. Kay NMF Shilime ng Japan, happy viewing po. At panghuli po kay Jovelyn TV
ng Hong Kong. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating videos. Ikaw ba ka-coffee, gusto mo rin bang magpa-shoutout? I-comment lang po ang ating keyword na shoutout at nasa ang lugar po kayo. Gagawin natin yan sa ating future episodes. Maraming salamat ka-coffee sa pagtangkilik, no? Para sa inyong story suggestion, ilagay lang yan dyan sa ating comment box. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe ka-coffee, huwag po kakalimutan mag-subscribe. Click lang po yung subscribe, yan yung nasa baba. At yung notification icon para updated ka ka-coffee once na meron tayong mga bagong videos. At dyan na muna tayo nagtatapos mga ka-coffee. Maraming salamat po sa inyong pagsama. No? Maganda ang ating kwentuhan dahil merong kape. Kaya ugaliin po ang panonood sa mga videos ni ka-coffee. Maraming salamat po sa inyo at kape po tayo. Mag-iingat po tayo. Paalam po sa inyo. Bye-bye.